Amen. Good morning to everyone. Isang mapagpalang umaga sa atin, mga kapatid, mga kaibigan natin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kapwa natin mga pastor, kapwa mananampalataya, kapwa mga disciple. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga kapatid dyan sa mga OFW, patuloy kayong ingatan ng Panginoon, pagpalain ng Diyos at ang kagalakan sa buong maghapon na ito ay ibigay sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon pong umaga, bago po tayo dumako sa ating pong pananalangin, ay tayo ay aawit mula sa Diyos, aawit tayo ng papuri pagsamba sa Panginoon. At patuloy tayong hihingi, patuloy tayong lalapit, patuloy tayong dadaing sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, ang Diyos natin ay Diyos na maunawain, maawain at mapagpatawad. Hallelujah. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito na kami po ay iyong binigyan ng buhay, binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan niyo po kami ng biyaya at habag, Panginoon. Salamat o Diyos, wala kaming karamdaman sa oras na ito. Salamat po, wala kaming sa ospital. Salamat, Panginoon, at hindi kami ang mga taong naaaksidente na nakikita namin sa lansangan o Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nag-iingat sa aming mga pamilya. Salamat o Diyos sa mga kapatiran, Panginoon, na ngayon ay nakikinig ng iyong mabuting balita at ang iba naman ay mga natutulog ay patuloy mo silang ingatan at mamaya sa kanilang paggising ang iyong salita ay kanilang hanapin, Panginoon. Oh, glorify your name, Jesus. You are the King of Kings, Lord of Lords, God, my King, my Savior. Hallelujah. Ay umawit sa Diyos ngayong umaga. Awitan natin sa Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. O ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay, Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay. Bukas, noon, ngayon at pagpakailanman ay luwalhatiin ka ng iyong mga anak, O Diyos, ng sangkatauhan, Panginoon, sapagkat ito ang iyong nais, sapagkat ito ang iyong karapat-dapat, Panginoon. Ito ang karapat-dapat gawin ng bawat iyong sangnilikha, Panginoon. Lahat ng may buhay dito sa lupa ay makapagpurit sumamba, tumawag sa iyong pangalan, Panginoon, at magpatira pa, O Diyos. Oh, glorify your name, Jesus. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iyalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iyalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti
namin, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Oh, glory to God, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Kailan nga na ikaw ay mabuti sa amin. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Tulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Salamat, O Diyos, sa iyong Espiritu. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Lord, hallelujah, Jesus, tunay nga, O Diyos. Katapatan mo, Diyos, ay tunay at dakila, O God. Ang pag-ibig mo, wagas at walang kapantay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka, awitan ka. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah, Jesus. Praise God. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Hallelujah. Amen. Masarap ang magpuri, masarap umawit sa Diyos, masarap ang magpatira pa sa Panginoon. Masarap ibalik ang kapurihan para sa Diyos. Aanhin natin ang buhay kung ang buhay ay hindi natin magagamit para sa ating Panginoon. Tayo ay nilikha ng Diyos, para sa isang buhay na ganap na nais ng Panginoon na mapapurihan. Sapagkat hinahanap ng Diyos ngayong umaga ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao, kung paano ang tao sasamba at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. So muli, good morning to everyone. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy po kayong abutin ng Diyos sa inyong mga tahanan at sa mga natutulog pa nating kapatiran. Ang panalangin ko po mamaya ay inyong ito'y maging hamon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa ilan po nating announcement, ngayon po ay araw ng Sabado, napakabilis ng araw. Isang linggo po tayong iniingatan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon ay araw ng Sabado at
Bukas ay pagsamba na naman, linggo, araw-araw tayo sumasamba sa Diyos. Hindi tayo magsasawang pasalamatan ang Diyos sapagkat ang Diyos ang totoong nag-iingat, ang Diyos ang totoong nagpapala sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Bukas po ng umaga ay loob ng Panginoon, linggo. Wala po tayong devotional prayer. Ang ating pong prayer ay Monday to Saturday morning. So, salamat po sa Panginoon. Sa Sunday po ng gabi, alas 7 ng gabi, meron po tayong live streaming, 7:30 ng gabi. So, salamat po sa Diyos. Salamat din sa aking pastor, Pastor Balserico. Patuloy siyang pagpalain ng Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Good morning to everyone. Salamat kay ating pong kapatid na mga OFW, kay Sister Jonah na nasa tawag dito, Lord, ibalik mo sa akin isip. OFW. Kay Sister, kay Brother, kay Pastor Nogar ng Chiba sa Hong Kong. At kay Pastor Medley sa lugar ng Tokyo. Hong Kong pa rin. Japan, sorry. Kay Pastor Nogar ay Japan din. At sa lugar, kay Sister Elena Camposano sa Riyadh, Saudi. Yan, salamat sa Diyos. At ganun din sa aking pamangkin dyan sa lugar ng Laguna, kay Jonel Oroga. Patuloy na abutin ng Panginoon at makarating ka sa ibang bansa sa iyong panalangin. Ay papanalangin namin yan araw-araw. At i-claim mo mula ngayon, makakarating ka ng ibang bansa. Tandaan mo ang aking sinabi. At pag nakarating ka sa ibang bansa, ay patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Ganon din kay Lorna Galang, patuloy siyang nakikinig ng ating pong live streaming. Patuloy siyang nanonood at isinishare niya ito. Salamat sa Diyos. At ganon din sa aking asawa, nandyan sa lugar ng Tacloban City. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Sister May, patuloy mong ingatan ng ating mga bunga. Ganon din kay Pastor Melody. Yan, salamat sa Diyos. At kay Maricel Chavez ng Laguna, ng Cabuyao, Laguna. Yan, pagpalain ka ng Panginoon. Sa pamilya Manipol, patuloy kayong i-bless ng Diyos. At sa pamilya Chua ng lugar ng Pampanga, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sa aking mga pamangkin dyan sa lugar ng Laguna, pagpalain kayo ng Panginoon. Good morning to everyone. Yan, salamat sa Diyos. At sino pa ba? Marami akong hindi pa pwedeng mabate, pero okay lang yan sa mga susunod na araw. Ganun din kay Brother Arvin ng Samar. Yan, salamat sa Diyos. Humihingi siya ng panalangin sa kanyang pagtatrabaho. Patuloy siyang ingatan. At ganun din sa pamilya, sino pa ba? Pamilya Permin dyan sa lugar ng Sariaya. Humihingi siya ng panalangin din. Patuloy natin siyang ipag-pray. At ang aking mga pinsan dyan sa lugar ng Lutukan, Sariaya, Quezon. Yan, salamat sa Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. At ganun din sa ilan nating kapatiran dyan. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, ay kilala ka ng Diyos. At ang Diyos pa rin na magpapala sa atin. Amen! Hallelujah! Tunay nga na ang Diyos ay tapat at dakila. Pag gising mo sa umaga, pag inat mong gano'n ang iyong kamay, Lord, salamat sa buhay mong ibinigay. Ito sa kabila, salamat, Lord, sa pagpapala mong gagawin sa buong maghapon na ito. Pakawalan mo mula sa kalangitan. Amen! Yan ang panalangin mo pag gising mo sa umaga. At habang ikay nagtatrabaho, iniisip mo na ang Diyos ang nakatingin, kaya ikaw ay laging ginaganahan sa pagtatrabaho. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Diyos sa kanyang katapat at kadakilaan. Kumusta po kayo, mga kapatid? Palagi akong mabilis pagkatapos ito, palangarot ka agad. Tapos na agad. Hindi ko na po kayo kumusta. Mamaya, pagka meron kayong pagkakataon, i-like nyo lang dyan sa baba na mabuti ang inyong kalagayan at ano pang inyong mga prayer request, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Kayo ay aking ipapanalangin araw-araw. Lagi ko po yung nire-revisa. Lagi kong binabasa ang inyong mga comment dyan. So, salamat sa Panginoon. Sa lugar ng Samar, mga kapwa ko manggagawa, mga pastor, pagpalain kayo ng Diyos. At ganoon din sa Leyte at sa Davao, ating mga kaibigan dyan sa Bohol, si Pastor Jun, sa lugar ng, doon sa pagtawid ng mismong dagat. Yan. Si Pastor John sa AG, Assembly of God. Yan, sa Samar ay binabati ko rin ang ating pastor dyan, si John Haddock. Bagamat hindi siya nakakapanood dito. Siya at saka kanyang pastor, Pastoron Mariano. Mga taong ginamit ng Diyos sa akin yan. Amen. Lahat ng kapatiran dyan sa Samar na ako'y naging bahagi ng inyong
buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen! Whew! Amen. Sa aking mga kapitbahay dito na naiingayan tuwing umaga, patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang inyong mga pamilya at salamat sa Panginoon. Okay, tayo po'y mag-aaral na. Patuloy tayong makikinig ng mabuting balita. Very simple lamang po ang ating isi-share ngayong umaga. At ating kailangan sa ating pong buhay ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Okay, sa inyo pong mga Bible, Book of John, chapter 16, verse 33. Juan, kapitulo 16, talatang 33. Versikulo 33. Tagalog na Tagalog King James Version. Ganito po ang sinabi ng mabuting balita. Aklat ng Juan, kapitulo 16, talatang 33. Sabi po dito, huwag niyo po itong tatayaan sa waiting, Yung iba, meron mananampalataya dahil bago Abay, nung malamang merong number sige, tataya ako sa waiting. 3:16. Sabi ko, sister, ano yung 3:16? Yun po, pastor, yung Juan, John 3:16. Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Abay, biro mong tinayaan pa sa waiting. Ang masama nito, tumama pa. Ay, naku, talaga naman. Hallelujah. Kaya, paalala po huwag niyong tatayan to sa waiting o sa loto. Hallelujah. Okay, dako na po tayo sa pangangaral. Juan, kapitulo 16, talatang 33. Sabi po dito, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Amen! Tayo manalangin, Panginoon. Basbasan mo po ang iyong mga salitang ito. Pagpalain niyo po at ito ay tumanim sa puso ng bawat isa na kami ay makikinig na iyong mabuting balita na dahan-dahan mong baguhin ang aming buhay. Hindi kami basta makikinig, kundi baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. Every day ng aming pong buhay, kami po ay nagkakamali, kami po ay nagkakasala. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, dahil sa iyong katapatan, malaya kaming humingi ng tawad at malaya mo po kaming pinapatawad sa aming kamalian. At aming pong dalangin, Panginoon, lahat ng aming pong mga kamalian, hindi po kami manatili sa aming kamalian, kundi itama mo ang lahat ng mali sa aming buhay, dakilang Diyos. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang mga aking kapatid sa pananampalataya, kapwa manggagawa, kapwa mga pastor, kapwa mga disciple. Lord, pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila. Ang kanilang puso sa kanilang pakikinig, ilagay mo ang kompletong kagalak at kasiyahan, Panginoon, na pagkatapos ng live streaming na ito, ay sila ay nakarest, Panginoon, o God. Lord, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Dito, china-challenge tayo ng ating pong Panginoon ang mga disciple sapagkat alam ng Panginoon na dito sa mundong ating ginagalawan, ang sabi doon ay maraming kapighatian. Ibig sabihin, maraming tiisin. Ibig sabihin, maraming problema. Ibig sabihin, marami tayong pinagdadaanan. Marami tayong suliranin sa buhay. At dahil sa suliranin natin sa buhay, hindi na po tayo nakaka-relax. Palagi tayong pressure. Sabi ng aking pastor, ano bang meaning ng pressure? Yung pre ay malaya at yung sure ay sigurado. Meron kang malayang kasiguraduhan. Lagi kang pressure. Amen? Purihin ang Diyos. Talaga naman yung pastor ko na yan ay talagang very komedyante. Sabi po dito ng ating Panginoon sa mga kanyang mga disciples, sabi niya, china-challenge niya ang mga disciples, sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ang tanong, yung bang mga anak ng Diyos, yung bang pinili ng Diyos, yung bang tinawag ng Diyos, meron ba tayong kapayapaan ngayong umaga sa ating puso? O lagi tayong punong-puno ng alalahanin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Amen! Tuwing maririnig mo ang salita ng Diyos, tuwing maririnig natin ang mabuting balita, magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang sabi ng ating pong Panginoong Diyos sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tagasunod. Sapagkat ang sabi niya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ito ay mayroong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig na ang sanlibutan. Hallelujah. Laksan mo ang inyong loob. Sina-challenge niya mga disciple, lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit sinabi ng Panginoon na lakasan ninyo ang inyong loob? Sapagkat ang tao alam ng Diyos, alam ng ating Panginoong Hesukristo na mahina ang loob ng kanyang mga disciple sa panahon na yon.
Ngayong umaga, challenge tayo ng ating pong Panginoon. Ano naman problema natin sa buhay? Ano man ang ating pong pinagdaraanan? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lakasan mo ang iyong loob. Sabi niya, kung papaanong ako ay nagtagumpay, magtatagumpay din kayo. Amen! Kaya huwag kang manghihina, huwag kang manlulupaypay, huwag mong isipin ang maraming suliranin sa buhay. Ngayong umaga, huwag kang ma-pressure. Hallelujah, Jesus. Praise God. Salamat po, Pastor Salvador. Si Pastor Salvador ay isa yan sa tumulong sa akin sa lugar ng Catbalogan City. Hallelujah. Praise God. Ang Panginoon Diyos ang magpala sa iyong buong pamilya. Muli, tayo po'y babalik. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi doon, magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, hindi na payapa. Relax. Relax ka lang. Sabi ng Lord, sagot kita sa problema mo. Ang Diyos natin ay Diyos na maaasahan, Diyos na malalapitan, at Diyos na handang tumugon sa ating pangangailangan. Pag-aralan po natin ngayong umaga, yung tinatawag na, papaano ka ba makaka-relax? Yan. Relaxing. Paano ba tayo makaka-relax? Dapat, ang mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na, minsan hindi na tayo nakaka-relax dahil lagi tayong pagod. Lagi tayong maraming iniisip, marami tayong problema. Kailangan ng tao ay magkaroon ng relax upang upang lasapin ang biyaya at habag ng Panginoon. Yan. Dapat po pala ang tao ay nagre-relax. Hindi po laging puro trabaho, gapos ka ng trabaho, gapos ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay anak, ikaw ay gapos sa trabaho, dapat meron kang relax. Ako, pastor, 6 na araw akong pagtatrabaho. Minsan nga, wala na akong pahinga. Ako ang babaeng walang pahinga. Ako ang tatay na walang pahinga. Hanggang linggo nagtatrabaho ako. Hallelujah. Pero ang sabi ng Diyos, dapat tayo po ay nakaka-relax. Dapat tayo nakaka-relax. Ang Diyos po nagtatrabaho 6 na araw at ang sabi ng Biblia, 7 araw nagpahinga ang Diyos. Kung ang Diyos nga ay Diyos na, very power na, makapangyarihang Diyos na, nagpahinga siya, how much more ikaw na tao? Ikaw na anak ng Diyos, bakit ayaw mong magpahinga? Lagi kang busy para kang si Marta. Lagi kang busy. Pastor, marami akong ginagawa Talagang hindi ako makapunta sa gawain. Pastor, busy talaga ako Alam niyo po, lahat ng iyong preparation sa buhay, lahat ng yan ay maganda. Pero ang nais ng ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid, ay tayo ay mag-relax. Katulad ng aking pamangkin, si JB Manipol. Talagang meron niyang time sa kanyang pamilya, siya ay nagre-relax. Kaya nais ng ating Panginoon ngayong umaga, ikaw ay magre-relax din. Huwag yung puro trabaho. Amen? Huwag yung puro pira. Alam niyo po ba, marami sa ating panahon ngayon, marami na hindi kaya ng pera. Kahit gaano pa karami ang pera mo, kapag ikay nasa ospital, walang gamit. Marami akong kakilalang mayayaman, maraming nakasaksak na aparato. Wala siyang makain. Merong mayaman sa Tacloban, ang kanyang pagkain ay lugaw na walang asin. Anin mo yung pera pag ikaw ay nagkasakit? Wala. Pero kung ikaw ay meron Diyos, kahit may sakit ka, kaya kang pagalingin. Amen! Kaya kailangan mong mag-relax. Mag-relax ka. Bibigyan mo ng panahon ang Diyos. Sabi dito, upang isang problema na dapat nating lutasin. Bakit kailangan natin mag-relax? Kasi meron tayong mga problema na dapat nating lutasin. Kailangan ng problema ay matapos, hindi manatili sa problema. Amen! Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33, pasiglahin ninyo ang inyong kalooban, magkaroon kayo ng kapayapaan. Pasiglahin mo yung kalooban mo. Kapag marami kang iniisip, kapag marami kang problema, magkakasakit ka dyan. Kaya sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan, kaya magtatagumpay din kayo. Nais ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayong umaga ay mapagtagumpayan mo. At siyempre, magkaroon ka ng kapayapaan. Ilan po kaya sa atin na mga Kristiyano mananampalataya at mga bagong mananampalataya ay hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Palagi tayong pressure. Ngayon, kung gusto mong maging masaya, gaya ng sinabi ko kanina, isalin mo sa magandang English. Pressure is free, malaya. Sure is sigurado. Ikaw ay laging pressure, ikaw ay laging malayang merong kasiguraduhan sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi dito, pasiglahin ninyo ang inyong katawan dahil napagtagumpayan ko na ang lahat ng ito sa mundo, kaya't pagtatagumpay din kayo. Ang iba ay nabubuhay na lamang sa problema. Nako, grabe.
Nasaan ka kaya rito, kapatid? Ang iba'y nabubuhay na lamang sa problema sa maraming isipin. Mamaya, matatalakay natin ito. Ha? Ang sabi ng Diyos sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagalat, nahihirapan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Marahil ngayong umaga ay wala kang kapahingahan. Marahil ngayong umaga ay marami kang iniisip. Marahil ngayong umaga ay marami kang problema. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, sapagkat bibigyan kita ng kapahingahan. Ang iyong kabigatang loob, ang iyong dinadala, ikaw ay bigat na bigat na. Bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Paano ito mangyayari? Lahat ng ating iniisip, lahat na nagpapahirap sa ating isip, lahat na nagpapahirap sa ating kalooban, ibigay mo ito sa Diyos sapagkat magkakaroon ka ng kapahingahan. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa piling ng Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Kapahingahan sa piling ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos. Ayaw ng Diyos na lagi kang pressure. Kaya magre-relax ka. Magre-relax tayo sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Lahat, ang sabi ng Panginoon, lahat ng pagtatagumpay ng ating pong Panginoon ay magtatagumpay din ang kanyang mga anak. Sina-challenge ng Diyos ang kanyang mga disciple. Ang sabi niya, kung paano ako'y nagtagumpay, magtatagumpay din kayo. Kapatid, wag mong sabihin ikaw ay talunan. Wag mong sabihin ikaw ay bigo. Sapagkat meron kang Diyos na sasalo sa iyo. Meron kang Diyos na maaasahan. Meron kang Diyos na malalapitan. Ang sabi niya, magtatagumpay din kayo. Ang sabi niya dito, pang-anim, relaxing. Sabi dito, tawag ito, hindi si Kristo na natiling hinawakan ng kaaway. Si Jesus hindi na natiling hinawakan ng kaaway. Kung paanong ako ay nabuhay, ay mabubuhay din kayo, ang sabi ng Panginoon. Hindi siya na natiling nakagapos sa kanyang kalagayan. Kapatid, kaibigan, ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong sitwasyon ngayong umaga, hindi ka mananatiling nakagapos, bagkus ikaw ay palalayain ng Diyos. Amen? Sa iyong kalagayan. Hallelujah. Sa aming mga kapitbahay na nakakarinig ng aking tinig na ito, makakalaya din ang iyong mga anak, makakalaya din ang iyong asawa, makakalaya ka din sa kung saan ka nagagapos ngayon pong umaga. Marahil gustong-gusto mong dumalo, marahil gustong-gusto mong nagnanasa kang dumalo sa gawain, kapos ka sa trabaho. Isang araw makakalaya ka rin at ikaw ay makakapagsimba, ikaw ay makakapagpuri, ikaw ay makakaawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi dito, minsan, hallelujah, kaya lumalaki ang ating po mga problema ay dahil na rin sa atin. Minsan tayo ay gumagawa ng problema natin. Minsan, ano yung problema na aking ginagawa, Pastor? Minsan, pwede namang ang mga gamit, hindi mo naman kailangan yung gamit. Bakit kailangan mong kumuha ng mga gamit na hindi mo naman talaga kailangan? Ang dami-dami mong gamit sa bahay. Katatapos lamang ng ating bayaringin, magkakaroon na naman tayo ng utang. Hallelujah! Ngayon, ang tanong bakit? Ang sabi dito, nadadagdagan ang ating mga problema, kaya tayo ay nai-stress. Kaya tayo ay hindi natatahimik ang ating kaisipan, hindi tayo nakakatulog sapagkat iniisip natin ang mga bagay na ating pagkakautang. I know na lahat tayo meron yan. Kahit ako, meron din akong pagkakautang nang ako ay bago magpastor. Ang aking utang ay 25,000. 25,000 at palagi akong pressure. Ang ginagawa ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, bahala ka na sa utang ko. Kausapin mo ang may-ari, Panginoon. Hindi kinausap ng Diyos. At isang araw, ang sabi ng may-ari, sabi niya, Pastor Jolan, ang lahat ng utang mo ay sa'yo na, sapagkat yan ay kayang ibalik ng Diyos. Praise God! Woo! Yun ang nagagawa ng may Diyos eh. Nagtitiwala ka sa Diyos, di ikaw ngayon nare-relax. Di ba? Relaxing, kailangan natin ng pagre-relax. Minsan tayo mismo nakakagawa ng problema sa ating pong buhay. Mabibigat dahil sa atin. Sabi dito, nahihirapan tayo dahil lalo po nating pinapahirap. Huwag mong pahirapan, huwag mong paghirapin ang iyong sitwasyon. Huwag mong pahirapan ang iyong kalagayan. Sapagkat ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, magkaroon ka ng kapayapaan. Magkaroon ka ng kagalakan kasama sa piling ng Diyos na buhay. Ito ang nais ng ating pong Panginoon ngayon pong umaga sa bawat isa sa atin. Relax! Relax ka lang sapagkat meron kang Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan. Hallelujah! Kung ibinigay ng Diyos ang kaligtasan, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, sabi dito, hindi ibinigay ng Diyos ang kaligtasan, hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para tayo ay patayin sa problema sa ating buhay. Hindi ang Diyos binigay ang kanyang buhay, hindi ka nakatanggap ng kaligtasan para mamatay ka sa problema. Kundi ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay at ang ating kaligtasan ay ating nakamit sapagkat gusto ng Diyos masolve lahat ng ating problema. Paano ito masosolve? Kailangan mo ngayong umaga ang Diyos na buhay. Kailangan mo man siya o hindi ngayong umaga, isang araw kakailanganin mo ang pangalang Jesus. Tandaan mo yan ngayong umaga. Isang araw, tatawag ka sa Diyos. Isang araw kakailanganin mo ang Diyos. At doon ka lamang makaka-relax.
Marami po kaming na-encounter na mga mayayaman. Sabi niya, Pastor, patuloy niyo po kaming ipanalangin. Meron na siyang iniinom na gamot na pampatulog. Hindi siya makakatulog sa dami ng iniisip. Hindi siya nakaka-relax. Pero nung marinig niya ang salita ng Diyos, pinag-pray namin siya, naging payapa at nag-text at sabi niya, Pastor, nakatulog po ako ng maayos. Nakatulog po ako ng maayos. At hindi isang beses. Lagi-lagi na. Bakit? Dahil Dahil ipinarter niya sa kanyang buhay ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan. Lumapit ka sa akin kayong lahat ng napapagalat. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Ang tao, kahit maraming problema yan, kapag inilapit mo sa Diyos yan, meron kang kapahingahan. Meron kang kapahingahan. Hallelujah, Jesus. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para lamang tayo ay maparusahan. Para lamang tayo ay paghirapin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, hindi lamang para tayo paghirapin, kundi tayo para pagyamanin ng Diyos sa ating pananampalataya. At hindi lamang pagyamanin ng Diyos sa pananampalataya, kundi ang tinatawag na pagyamanin sa lahat ng bagay. Pagyamanin sa lahat ng bagay. Ano man ang nasa ng iyong puso, mangyayari yan. As long na yan ay kalooban ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para tayo ay hatulan, kundi para tayo ay kanyang iligtas. Tandaan mo ito. Hindi ang Diyos nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay hatulan, kundi para ikaw at ako ay iligtas. Hallelujah. Hindi lamang ikaw, ang buong daigdig ay iligtas, subalit ang mga tao ay lumalayo sa Diyos. Ang mga tao ay ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya yung mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, kahit sila maraming pera, akala mo sila ay nakaka-relax? Hindi po totoo yun. Palagi silang pressure. Pagising nila sa umaga, masakit ang kanilang ulo. Pero kapag ikaw ay mayroon Diyos na buhay, kaibigan, kapatid, pagpapalain ng Diyos ang iyong buong pamilya. Hallelujah, Jesus. Sabi dito, hindi tayo binigyan ng ating Panginoon para tayo ay takutin, kundi para tayo ay aliwin. Napako ang Diyos sa krus ng Kalbaryo, hindi para tayo takutin, kundi para tayo aliwin, bigyan ng kasiyahan, para ang ating isip ay ma-relax. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan para tayo ay guluhin, kundi ang lahat ng mga nagulo ay ayusin. Aliwin. Hallelujah. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tayo ay sumpain, kundi tayo ay para pagpalain ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Hindi para mawalan ng pag-asa, kundi magkaroon tayo ng pag-asa. Aklat ng Jeremiah. Hallelujah, Jesus. Aklat ng Jeremiah 29:11 or 11:29. Ang sabi ng Diyos doon, hallelujah, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala mo sa buhay upang bigyan kita ng pag-asa sa iyong hinaharap. Amen! Meron palang pag-asa sa hinaharap, kapatid. Yung mga pagpapalang natanggap mo ngayong umaga, yung biyaya mong natanggap ngayong umaga, kapatid, patikim pa lang ng Diyos yan, hindi ka pa nakakain, marami pang pagpapalang makakamit. Amen! Pero wag kang mawawala sa Diyos. Wag mong iiwanan ng Diyos, sapagkat kapag habang ikay nananatili sa Panginoon, totoo merong hirap, totoo merong sakripisyo, pero habang ikay nagsasakripisyo, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa buong pamilya mo. Ang pagpapala ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos ay dadaloy sa ating buong pamilya. Hallelujah, Lord! Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat kapatid. Ganun po ang mga pastor. Pag nakita ng mga pastor ng kanilang mga panalangin, hindi man po kami, pag nakita ng mga pastor na ang aming panalangin ay nakakarating sa inyo, masaya po kami. Naluluha po kami. Bakit? Sapagkat ang Diyos pinapatunayan lamang niya na siya ay tapat. Kahit ikaw ay hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat sa iyo. Kahit lumalayo ka sa Diyos, ang Diyos ay lumalapit sa iyo. Kaya nga meron live streaming kasi ayaw mo nga dumalo. Kaya ang salita ng Diyos, dinadala ng Diyos sa bahay mo. Salamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng relax. Pa-relax ang ating isip, hindi laging napapagod. Hallelujah, Jesus. Matatapos na naman po tayo. Malapit na. Glory to God. Hallelujah. Enjoyment and happiness. Hallelujah. Ay ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Kinakailangan mong mag-relax. Huwag magduda sa salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Mag-relax kasama ang ating pong pamilya. Kapatid, kaibigan, marahil ikaw ay busy sa iyong trabaho. Huwag kang puro trabaho. Mag-relax ka kasama ang iyong pamilya. Ako, kahit wala kaming pera, ng aking sweetheart, hallelujah, ng aking asawa, bagamat ako'y nagkamali sa aking asawa, kahit wala kaming pera, nung mga panahon namin, pupunta kami ng Lucena, isa pa lang ang aking anak.
Alam niyo po ba, pag pumupunta kami sa mall, meron po kaming dala-dala, tawag dito sa Tagalog, yung maluto, meron kaming baon, isang ganon. May baon kami. Nasasabi ko sa kami, sige, pupunta tayo dun sa, ano bang meron dyan sa may Lucena, sa may Iyang? Metro ata yan. Yung mall dyan. Sikat na sikat nung araw yan eh. Excuse po. Meron mo pupunta kami sa mall, meron kaming dalang maluto, tapos tingin-tingin lamang kami doon sa mga TV, lahat ng appliances doon, yun ang tinatawag na window shopping. Para kami ma-relax, sapagkat lagi kami pressure sa ministry. Para kami ma-relax. Hala, sweetheart, punta tayo doon. Ang gagawin ko, o-order ako ng isang order, uso doon sa babae ko, pag umorder ng isang kanin, 2 ulam. Kaya ginagawa namin, may baon na kaming kanin. Hihingi ako ng isang pinggan. Doon kami nagdi-date. Ay, salamat, nakaka-relax. Bakit? Malamig ang panahon, malamig ang paligid, may magaganda kang nakikita. Ay, praise God! Kailangan yung pagre-relax kasama ang pamilya. Amen? Kaya bilib ako dyan sa pamangking ko dyan sa Kalamba eh. Kasama ang kanyang pamilya, naliligo. Ay, kasarap doon lumangoy. Hallelujah, doon sa isang matabang na ilog. Hallelujah. Kaya ako sasama ng pamangking ko doon. Hallelujah! Praise God! Kailangan natin mag-relax. Huwag kang ma-pressure. Ano mang iniisip mo ngayong umaga, huwag mong isipin yan. Pag inisip mo ng inisip yung utang, hindi na magiging masaya ang buhay natin. Amen! Ang isipin mo, Lord, bahala ka na sa aking pagkakautang. Ikaw ang papala, ikaw ang magbibigay ng biyaya. Sagot mo ako, Panginoon. Basta ingatan mo ang aking katawang pisikal sa aking pagtatrabaho, hindi ako magkakasakit. Pagpapalain mo ako, pagpapalain mo ako, pagpapalain mo ako. Tubig aalis ka, tubig sasakay ka na sa sasakyan, tubig lalabas ka ng bahay, nasa loob ka ng bahay, palagi mong ideklara, i-claim mo, sabihin mo, Lord, pagpapalain mo ako. Pagising mo sa umaga, Lord, ang pagpapalat, biyaya mo, ibigay mo sa akin buong pamilya. Ang pag-iingat mo, ibigay mo sa akin buong pamilya. Lord, ibuhos mo ang iyong masagalang habag sa aking pamilya. Yun ang iyong panalangin. At kapag ito ang iyong panalangin, positive, 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 magiging positive ang lahat ng bagay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pangalawa, mag-relax ka kasama rin ang iyong mga kaibigan. Mag-relax ka kasama rin ang iyong mga kaibigan. Siyempre, tapos na tayo sa ating pamilya, siyempre, meron tayong mga kaibigan. Gusto natin itatag ang ating personal na relasyon sa kanila. Sama natin ang ating mga kaibigan. Di ba? Masaya tayo pagkakasama natin yung ating mga kaibigan. Pagkasama natin si kumare, kumpare, hallelujah, si ninong at ninang. Ganun lang, relax. Huwag kang ma-pressure sa ating pinagdadaanan sa buhay. Pangalawa, kasama ang ating kapwa mananampalataya. Kung ikaw ay isang tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, isang mananampalataya. Pag ikaw ay mayroong problema, at huwag mong ilapit yan sa hindi mananampalataya. Kasi magiging advice yan, mali. At lalo kang mapipressure. Pag lumapit ka, mayroon kang problema, sasabihin, pare, parang meron akong problema yung aking pagkakautang, parang hindi ko mababayaran eh. Sasabihin ng iyong kausap na hindi mananampalataya. Ayan. Kuha ka kasi ng kuha, utang ka kasi ng utang. Ayan. Ganyan nga mangyayari sa iyo. Huwag kang lalapit sa hindi mananampalataya. Ang lapitan mo yung mananampalataya. Ang lapitan mo yung pastor. Ang lapitan mo yung Kristiyano. At sabi mo, Pastor, isama mo ako sa panalangin. Ito ang aking problema. At ako'y naniniwala, kapag ikaw ay nanalangin, ito ay tinutugon ng Diyos. Amen! Sagot ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sabi dito, kasama ang mananampalataya. Pangalawa na magpaparelax po sa atin ay ang salita ng Diyos. Ito na. Ang magpaparelax sa atin ay ang salita ng Diyos. Huwag mong iiwan ang salita ng Panginoon. Tuwing ikaw ay kakain, paghain mo, mag-pray ka. Pag mayroon kang natanggap na pagpapala galing sa iba, magpasalamat ka kaagad sa Diyos. Bago mo pasalamatan yung tao, magpasalamat ka kaagad sa Diyos. Amen? Pag-pray ka. Magkaroon ka ng relax sa piling ng Diyos. I-enjoy mo ang iyong buhay sa piling ng Diyos. Sapagkat maraming tao hindi nag-i-enjoy. Ang kanilang buhay ay ini-enjoy lamang sa gawain ng kaaway. Pero gusto ng Diyos mag-enjoy ka sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Aklat ng Joshua. Matatapos na tayo. Bigyan niyo ako 10 minuto. Aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Biblia, wag mong kaligtaang basahin ang aklat na ito araw at gabi, pagbulay-bulayan mo ito upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Sa ganon, giginhawa ang iyong pamumuhay at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Woo! Ang sabi ng Diyos, pagbulay-bulayan mo ang aking salita araw at gabi. Mga nanay, mga tatay, baka meron kayong mamahaling cellphone dyan, ha? Pagkatapos, wala kayong Biblia sa bahay.
Kailangan meron kayong Bible. Ang halaga ng iyong cellphone ay 10,000. Ang Biblia po ay 180 lamang. Ay bumili ka ng Biblia. Para ang mga bata, ang ating mga anak, matuturuan natin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi natin matuturuan ang programa ng relihiyon. Ang itulong natin sa kanila ay ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ito ang kanyang nais sa bawat isa sa atin. Sabi doon, pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi. Kaya nga meron tayong pangangaral ng araw at saka gabi. Para mapagbulay-bulayan natin at ang sabi ng Biblia, giginhawa ang iyong pamumuhay. Praise God! Marahil ngayon hindi pa maginhawa ang ating buhay. Giginhawa ang iyong buhay. Amen? Mula sa walang bahay, magkakaroon ka ng bahay. Mula sa walang pagkain, magkakaroon ka ng pagkain. At mula sa wala kang kaibigang maayos, bibigyan ka ng Diyos ng kaibigang maayos. Hallelujah. Ang mahalaga, magpatuloy ka sa presensya ng Diyos ngayong umaga. Ito ang nais ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Joshua sabi doon, at magtatagumpay ka. Take note. Mag-relax ka, magsaya ka, mag-enjoy ka, sapagkat ang sabi ng Panginoon, magtatagumpay ka. Paano ka magtatagumpay sa buhay? Kasama ang iyong asawa, kasama ang iyong mga anak. Huwag mong kalilimutan ng Diyos. Yun lang ang sekreto, at very humble. Huwag po tayo maghahambog. Humble. Lagi po tayo magpakumbaba. Habang ikaw ay pinagpapala ng Diyos, habang ikaw ay tinataas ng Diyos, habang ikaw ay binibless ng Diyos, lalo kang magpakumbaba. Sapagkat ang sabi ng Biblia, habang kayo nagpapakumbaba, ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong nagpapakumbaba sapagkat sa'y aking itataas. Subalit ang mga taong nagmamataas, ang sabi ng Biblia, ay aking ibababa. Gusto mong palagi kang itaas ng Diyos? Palagi kang magpakumbaba sa Diyos. At pag ikaw ay pinupuri at kanilang sasabihin, ang ganda naman ng iyong kagamitan, ang ganda naman ito, ang ganda naman ng ganyan, at lagi mo, ito ang magiging bukang-bibig mo. Dahil po sa biyaya ng Diyos kung bakit meron kami nito. At ang iyong kausap ay maninibago, sasabihin niya, ano bang religion mo? Wala po akong religion, ako po ay maka-Diyos. Meron po akong personal na relasyon sa Diyos. Sabihin mo, dahil po sa biyaya ng Diyos, kung ano pong nakikita ng inyong mga mata sa aking bahay, kung ano ang nakikita ng inyong mga mata sa aking harapan, na meron po kami, hindi po yan akin, pinagkatiwala lamang sa akin ng aking Diyos. Yun po ang taong mapagpakumbaba. Habang ikaw ay nagpapakumbaba, tandaan mo, hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang harangan ang pagpapala ng Diyos na galing sa langit. Ang sabi ng Biblia, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay ng Diyos. Bakit? Sapagkat nagre-relax ka sa piling ng Diyos. Hallelujah. Praise God, purihin ang Panginoon. Glory to God. Upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon at giginhawa ang iyong pamumuhay at magtatagumpay ka. Huwag po natin kalimutan ang sabi ng Bible. Ito po yung mahalaga, mga kapatid. Ito yung pinakang malalim. Ito yung pinakang highlights ng pangangaral ngayong umaga. Sabi ng Diyos, 6 na araw kayong nagtatrabaho at ang 7 araw ay ibibigay ninyo para sa akin sapagkat ang araw na yan ay banal at yung araw na yan ay ang araw ng pagsamba sa Diyos. 6 na araw kang pinahinga ng Diyos, 6 na araw kang iningatan ng Diyos, 6 na araw kang pinagpala ng Diyos. Marapat lamang na ang Diyos ay sambahin mo sa 7 araw. Marapat lamang na ang Diyos ay mapasalamatan mo sa 7 araw. Marapat lamang ang Diyos ay ikaw ay umiyak sa dami ng iyong pagpapalang natatanggap at sasabihin mo, Lord, tunay nga ikaw ay tapat at dakila. Sapagkat kami kahit wala, kami po iyong pinagpapala. Sa gitna ng aming kahirapan, Panginoon, kami po iyong sinasama. Sa gitna, Panginoon, ng COVID na ito, kami po'y kumakain. Sa gitna ng ang aking mga anak, Panginoon Diyos, ay mayroong mga problema ay iyong nilulutas. Dapat yun ang iyong panalangin. Yan ang inaantay ng Diyos. Na habang ikaw ay nagpapakumbaba, nagre-relax ka, habang ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay pinagpapala. Ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Hindi mo man ako maintindihan ngayong umaga. Naiintindihan ka ng Diyos. Hindi ka man maintindihan ng kapitbahay mo, ng pamilya mo, ng kapitbahay mo. Naiintindihan ka ng Diyos. Ang gusto lamang ng Diyos, mag-relax ka rin para sa Kanya. Kung meron kang panahon sa pamilya, meron kang panahon sa mga kaibigan, meron kang mga panahon sa iyong kamag-anak, magkaroon ka ng oras, magkaroon ka ng panahon sa Panginoon. Salamat sa Diyos.
Salamat sa kanyang mga pagpapala. Salamat sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Pagdalo sa gawain ay mahalaga. Sabi ng Diyos, 6 na araw kayong binigyan ng pagtatrabaho. Sabi ng Diyos, bigyan nyo rin ako ng oras, bigyan nyo rin ako ng panahon. Hallelujah. Katulad ng isang buhangin. Huwag mo nating pahirapan ang ating mga sarili. Huwag mong higpitan ang iyong sarili. Huwag mong higpitan ang iyong kapwa. Dahil habang hinihigpitan mo, lalo itong nag-aalpas. Lalo itong nawawala. Habang hinihigpitan mo, lalo itong nawawala. Hallelujah. Excuse. Ako po ay napapaluha ngayong umaga. Sapagkat napapatunayan ko lamang, lalo habang tumatagal ang aking pagdilingkod sa Diyos. Kahit kailan ang Diyos ay hindi nagpabaya. Sa gitna ng ating kamalian, kasalanan, kapalpakan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. Bigyan natin ng panahon. Sabi ko nga, yung pumbuhangin, kumuha ka sa dagat. Yung ismot lang, dumampot ka ng buhangin sa dagat. At pagdampot mong ganon, ismot mo lang hawakan. Wala pong nalalaglag. Kakaunti lang ang nahuhulog. Pero subukan mo higpitan ang hawak sa buhangin. Lalo siyang nauubos, lalo siyang nawawala. Gusto ng Diyos, ikaw ay bukas. Ikaw ay bukas. Take note. Ikaw ay bukas. Bukas ka sa lahat ng bagay. Bukas ka sa lahat ng bagay. Huwag mong isasara ang pintuan sa mga taong nangangailangan. Huwag mong isasara, huwag mong iisipin na ikaw ay mawawalan. Ang isipin mo, ano kaya kung ang taong lumalapit sa akin, ako ang nasa kanyang sitwasyon. Salamat sa Diyos. Ako ang ginagawa ko, pag merong humihingi ng tulong, tinitingnan ko ang kanyang kalagayan. Pag merong mga nagtitinda, kahit ako hindi nagugutom, bumibili ako. Yung mga nagtitindang naglalakad, sasabihin ko, Tay, ano po yan? Ay, ano po, banana kayo, gulay, ganyan. Kahit hindi ko kailangan, bumibili ako. Bakit? Kapagkat alam ko, kailangan din ng kanyang pamilya. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon Diyos. Matatapos na po tayo. Huwag nating pagurin ang ating isip, ang ating mga pag-iisip, ang ating katawang pisikal. Huwag mong sobrang pagurin, sapagkat ang ating katawan ay isa lamang. Oh, glory to God, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Excuse me po. Nadadala talaga ka ng emosyon sa pangangaral. Bakit? Bunga ng kagalakan na sinasagot ng Diyos ang ating pong panalangin everyday. Hallelujah. Sabi dito, yung iba na problema, yung pong iba napakaliit na bagay na i-stress, pinahihirapan nila kanilang sarili. Ano ang kanilang hinanaing? Wala akong load. Hagay, wala akong Lord. Wala ka ng load. Wala ka pang Lord. Alam mo bakit wala kang load? Sapagkat wala kang Lord. Kaya lagi kang stress. Lagi kang stress sa Lord. Sa load. Hallelujah. Sabi dito, na-stress sa bayarin ng tubig. Maliit na bagay na-stress, pinahihirapan ang sarili. Hindi makakatulog dahil sa bayarin sa tubig. Ay, grabe naman yan. Bayarin sa bahay. Ay, salamat sa mga may sariling bahay. Amen. Wala lang kayong babayaran. Praise God. At doon naman sa may bahay na ito inyong binabayaran na may pagpalain kayo ng Panginoon. So, mampalataya ka at maniwala ka. Huwag kang mai-stress. Mababayaran ng Diyos natin yan. Huwag mong sabihin kaya mong bayaran. Ang isipin mo, kaya ng aking Diyos bayaran yan. Amen! Ganun yon. Kaya ng aking Diyos bayaran yan sapagkat lahat ng ibinibigay sa akin ay galing sa Panginoon. Ako naman ang nagbabayad. Galing naman talaga sa Diyos eh. Wala naman tayong ipagmamalaki talaga, di ba? Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Yung iba nai-stress. Hindi lang nakapagpalinis ng kuko, nai-stress. Naku, wala akong pampalinis ng kuko, nai-stress. Aba, yung ba namang lumipas ang 10 buwang hindi ka nagpapalinis, naghihino ko ka lang, okay na yan. Huwag kang mai-stress. Yung iba naman ay nai-stress dahil hindi makapagpa-straight ng buhok. Naku po, magastos. Pati kuko gumagastos na, pati buhok gumagastos na. Pagka pa-straight, 1,500, eh biro mong sa sakong bigas na yan. Pagkatapos, ikaw ay nagpa-straight, pagkatapos straight nga ang buhok mo, wala ka namang makakain. O di pinahihirapan mo ang sarili mo, hindi ka nakaka-relax. Di ba? 1,500 ang pa-straight, pagkatapos hindi ka nakaka-relax. Kaya yung doon sa parlo, sabi, oh, ano po, sir? Ano po, ma'am, relax? Magpaparelax po kayo? Relaxing? Nako! Anong relax?
Eh minsan nga yung mga nagpapa-relax diyan sa parol rin, eh, pag-uwi walang makain. Anong klaseng relax yan? Ay, nako, nakaka-stress. Pag mong pahirapan ng inyong sarili. Yun namang iba eh, hindi kompleto ang buhay. Hindi siya relax, hindi siya nakaka-relax, palagi siyang iisip, kailan kaya ako magkaka-cellphone, wala akong cellphone. Meron ka ng cellphone eh. Ang cellphone mo ay, halimbawa lang ay 3210, 3310, hindi ka pa nagpapasalamat na meron kang cellphone at naghahangad ka pa ng halagang 30,000. Magkano lamang ang sahod mo? 5,000. Kaya ka nai-stress. Kaya ka hindi nakaka-relax. Ewan ko ba bakit maraming mga ganong Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng kapayapaan. Ay di magkaroon ka ng kapayapaan. Kung anong meron ka, ay makontento ka. Amen? Meron akong cellphone. Ang cellphone ko lamang ay Realme 6i. Gusto ko sana ay Vivo. Naku po. Maghintay ka sa pagpapala ng Diyos. Kaya ka laging nai-stress. May cellphone ka na. Di ka pa maging masaya. Mabuti sana kung kagaya ng cellphone kong sira. Kaya ako nga pinalitan. Hallelujah. Huwag kang ma-stress. Sabi na pag magkaroon kayo ng kapayapaan everyday ng inyong buhay. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Ang sabi ng Diyos, kapayapaan ang sumainyo. Kapayapaan. Huwag kang ma-stress. Mag-relax. Relax. Hallelujah. Yung iba naman, grabe, hinahabol ang iba. Bakit yung kapitbahay ko meron? Bakit ako wala? Bakit yung kapitbahay ko meron? Bakit ako wala? Dapat meron din ako. Laging stress. Hindi ka nakaka-relax. Ang sabi ng Diyos, mag-relax ka. Pagpahingahin mo ang iyong puso, pagpahingahin mo ang iyong isip sa piling ng Diyos. Mag-relax ka. Ang iba ay hindi nakaka-relax dahil ang kanilang business ay hindi nagiging success. Mag-relax ka. Baka ang kulang sa business mo ay ang Diyos lamang. Kaya ka nai-stress. Pagkatiwala mo sa Diyos yan, ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang magpapala, ang Diyos ang magpapadala ng maraming customer. Ang Diyos ang magbibigay ng maraming customer. At sabihin mo, Lord, ang mga customer na ito hindi lamang isang business bibili. Ang mga customer na ito ipagsasabi pa na dito sila bumili at ang customer na ito ay magbabalik-balik. At kapag nagbalik-balik ang customer, normal lamang na ang papurit pagsamba, ang parangal ay ibalik mo din naman sa Diyos na buhay na siyang nagpala sa iyo. Na siyang nagpala sa atin. Amen? Ang iba ay nai-stress. Take note, tingin kayo sa akin ngayong umaga, my brother and sister. Ang iba ay nai-stress. Bakit? Dahil sila ay magla-live, ang iba ay magpo-post. Naku, sasabihin, ay bakit naman walang like? Bakit naman walang comment? Bakit 4 lang? Bakit 3 lang? Bakit 1 lang? Bakit walang comment? Bakit walang like? Nai-stress. Maliit na bagay, pinahihirapan mo ang iyong isip. Maliit na bagay, pinahihirapan natin ang ating mga sarili. Wag. Sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen! Hallelujah, Jesus. Yan, hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos ngayong umaga. Araw na po. Salamat sa Panginoon. Araw na. So, God bless po. Good morning to everyone. Tayo po ay aawit ng isang awit. At ang panalangin ko po, iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip. Tayo po ay umawit sa Diyos. Aawit tayo ng thank you, Lord. Hindi ko po kabisadong awit na ito pero try natin. Hallelujah. Bago po tayo manalangin, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took and gave me your life. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outburst of I will bless your name. Thank you, Lord. I
just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat o Diyos ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain niyo po o Diyos ang pamilya Galang sa lugar ng Sariaya, Quezon. Ganon din ang pamilya Manipol, Panginoon, sa lugar ng Laguna o Diyos. Patuloy mo silang ingat at pagpalain ang kanilang buhay, Panginoon. Ganon din ang pamilya Oroga, Dakilan Diyos, ang pamilya Jerez. Hallelujah. Ang aking pong mga kaibigan sa lugar ng Japan, Panginoon, ugat. Pastor Edwin Lugar, Panginoon, at ang aking dalangin din, Panginoon. Sister Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan, Panginoon, patuloy mo siyang gabayan. Ganon din si Sister Elena Camposano sa lugar ng Riyadh, Saudi Arabia, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, ingatan ang kanyang pag-uli sa lugar ng Pilipinas. Panginoon o Diyos, dalangin ko rin, Panginoon, ugat ang aming pong bansa, itaas mo ang kanilang ekonomiya. Ang mga frontliners, ilayo sa anumang karamdaman at sakit. Ang mga doctors, dakilang Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ang pamilya Chua, Panginoon, dito sa lugar ng Pampanga. Lahat ng kapatiran, hindi ko man mapanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon, patuloy mo silang ingatan at pagpalain ang kanilang buhay, O Diyos. Ang buong maghapon na ito, Panginoon, ang loob ng aming mga tahanan, ang kapayapaan ay manatili, ang pagpapala ay manatili, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Ang kagalak at kasiyahan ilagay mo sa buhay ng bawat isa. Alisin mo ang kanilang stress. Alisin mo ang kanilang pag-aalinlangan. Bigyan mo sila ng pagre-relax sa kanilang isip, Panginoon. O, wag mong pagurin, Panginoon, ang aming buhay, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa pagtatagumpay na ibinigay mo. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, O God, Jesus. Oh, glory to God, Jesus. You are the King of Kings, Lord of Lord, God, my King. Hallelujah. Purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, dayawon ka, O Ginoo. Hallelujah, Jesus. Salamat sa lahat ng pastor. Salamat sa lahat ng mga mananampalataya na sumusuporta para sa iyong gawain, Panginoon, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Araw ng Sabado na, Panginoon, sa araw ng Linggo, maalala ka namin, Panginoon, sa araw ng pagsamba, O God. Lord, salamat po sa live streaming na ito. Naabot mo sila sa bawat kanilang mga tahanan, Panginoon. Lord, buksan mo ang iyong kalangitan, O Diyos, at ibuhos ang iyong masaganang habag sa bawat mananampalataya, sa bawat iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang pamilya Oroga, Panginoon. Si Junel, Panginoon, humihingi ng panalangin. Makarating siya sa ibang bansa, Panginoon, dakilang Diyos. Maabot niya ang kanyang mga pangarap sa buhay, O God. Sa tulong at biyaya at habag mo, Panginoon, O God, Jesus. Lord, Panginoon, tulungan mo rin si Sister Jonah, Panginoon, ng kanyang pamilya ay na-quarantine, ay alisin mo, ay wag mag-negative ang result, Panginoon God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Ganon din si Kuya Oji sa lugar, Panginoon, ng Masabang, Manipol, Panginoon, tulungan mo siya, O Diyos, ilayo sa anumang karamdaman. Ganon din ang kanyang asawa, O Diyos. Ganon din ang aking mga kapatid sa laman, O God, Sister Seni, Sister Marcel, O Diyos, Sister Simya, O God. Hallelujah, Sister Semsi, Panginoon, O God, hallelujah. Lord, hallelujah, purihin ka, dakilang Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Glory to God, Jesus. Glory to God, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, kay Kristo. Sunday po ng gabi uli ang ating pong live streaming at nawa, ito po ay tumanim sa ating pong puso. Good morning dyan sa aking pamilya sa lugar ng Tacloban City. Ang mga kaibigan ko sa lugar ng Samar. Ang pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos ay laging sumaatin. God bless po. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Amen.